mahal kasi ako ng tao, kaya mas malakas din ang loob ko. Yung mahal ako ng tao, mahal ako ng Diyos, yung gano'n. Kaya hindi rin ako masyadong natatakot. Although hindi ko minimenos yung ibang pelikula, pero ako, sa pelikula ko, kampante ako. So confident ka na number 1 ka? At kiniklaim ko number 1 ako. May pustahan ba kayo ni Chris kung sino mag-box office? Walang pustahan, pero sinasabi ko na sa kanya, ay, congrats number 2 ka ha. Ganyan lagi. No, I hate you, I hate you. Ganyan. Tayo tayo. Imposible hindi pwedeng tayo, no? Walang tayo dyan, no? Pero Vice, yung pagbisita mo sa set nila, pag-spy ba yun or Hindi, ano nung masa-spy ko, unang-una wala naman akong napanood kasi nung nandun ako, wala pang take. Nung magte-take na, paalis na rin ako. Hindi, support lang yun dahil si Bimbi pinuntahan ko, dahil di ko na rin nakikita. Tsaka si Chris, tagal namin di nagkita. Ganun lang. Sabi Wala kasi talaga kaming competition, wala talagang, ako magkalaban kami. Walang ganun sa amin. You always make it a point that every Metro Manila release, talagang meron ka dapat eh. Hindi, nagkataon lang. Pero nabanggit ko to kamakailan lang. Sabi ko, Lagi naman tayo. parang simula na yata to ng taon-taon magkakaroon ako ng film fest. Sabi ko ganun. Kasi parang sinasadya na nilang ilaban sa film fest yung binibigay nila sa akin project. Lagi number one, di ba? Pero I wouldn't mind kung isali nila sa film fest yung pelikula ko lagi. At tapos kasi di ba pag film fest, siguradong maraming manonood kasi yung tao ay naka-mindset na maraming pelikula pag na pelikulang Pilipino sa pagpasko manonood tayo. Kasama na sa pag-celebrate ng Pilipino ng Pasko yun yung panonood ng movies ng film. Kahit kasi sa showtime, alam namin, pamilya ang turing nyo dyan. And so nakita namin sa pinadaanan ngayon, buo yung support ang binibigay mo sa kanya. Buong buo, 100%. Dapat tulad. Reaction na to sa mga tao bumabas dito sa akin, humuhusga sa nangyari. Siyempre kahit naman hindi niya sabihin, alam naman natin, nasasaktan yung tao, di ba? Nasasaktan yung tao. Yun, basta nasasaktan siya. Kasi ako nga, nung nag-usap ko, sabi ko, alam ko yung pakiramdam na yan kasi nanggaling ako dyan. Sabi ko, bakla na ako matapang na ako. Pero iniyakan ko yan, naiyak ako sa mga sinabing tungkol sa akin, sa mga panghuhusgang ibinigay sa akin, sa mga nabasang sobra-sobra tungkol sa akin. Sabi kong ganun, lalo ka na babae ka, tapos malambot ka, hindi ka sanay sa ganyan, di ba? Alam ko kung gaano kasakit yan. Kasi kaya sabi ko, I have to be here for you. Kasi nung araw na yun, wala ako sa showtime talaga eh. Off ko yun kasi masyado akong nalaspag ng Sunday. Kaya Monday, i-off ko to. Hindi talaga ako makakapasok kasi ngongona ako, mga katinan naman yung lalamunan ko, hindi ko pwede i-diretso. Tapos tinawagan niya ako. Sabi niya, are you gonna be here? Sabi ko, no, I'll be absent. Sabi ko, off. Tapos sabi niya, wish you were here. Sabi ko, sorry talaga sis, hindi ko kaya. Sabi ko, pagod ako. Patay ko ng telepono, hindi na ako nakatulog, pinanonood ko siya. Sabi ko, I have to go there right now. I have to be there for her. So, clueless ka doon kasi 1 week ang tinakbo bago lumabas yung balita o nabagyot niya na sa'yo? No at all. Kasi tinanong ko bakit hindi natin pag-usapan? Kasi naayos naman na pala rin agad. Ayos naman na sila eh. Nag-usap-usap, nagkasurihan, nagkapatawaran. Kaya wala nang issue. Kaya hindi niya na rin naikwento. Nabanggit niya ba, sinabi ba ni Ann kung sino yung pinatutukulan nila? Saan? Yung tao. I don't want to ruin your name. Kung nabanggit man, hindi ko na rin sasabihin sa inyo kasi siya nga hindi na nagsasalita. No? Ayoko nang, di ba? Nagalit ka doon sa taong yun, Vice, doon sa Bilang isang Unang-una, hindi ako pwede magalit kasi wala naman siyang ginawang direkta sa akin. Di ba? Bakit ko naman huhusgahan yung ginawa niya? Nainis ka for ano? Hindi ako nainis kung kahit kanino man. Kung mayroon akong kinaiinisan ngayon, ang naiinis ako rito yung sobra-sobra namang panghusga. Di ba? Ako for myself, alam kong nagkamali si Ann Curtis. At si Ann Curtis naman, alam niyang nagkamali siya, aminado siya, kaya nga humingi na ng tawad eh. Sabi ko nga sa kanya, hindi natin mapipigil ang publiko kung anong gusto nilang sabihin, kaya tatagan mo na lang ang loob mo.